kapatid. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong live devotion ngayon ay magaganap po dito sa Talim Island, District 8, under po ng ating Pastor Pedro Gondraneos. Purihin ang Panginoon bago po tayo mag-aral ng kanyang salita. Ay hayaan po natin na ang umagang ito ay punuin natin ng pag-awit sa Panginoon. Punuin natin ng pagpupuri sa Panginoon. Amen. Ang isang pinakamaganda sa umaga, yung awitan po natin ng ating Panginoon. Ano naman yung ating sitwasyon po, ano naman po yung ating kalalagayan, ano naman po yung ating mga pinagdaraanan. Lagi po nating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige nga po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Father. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po umawit sa Panginoon. Sa karamihan ng aking mga pag-iisip sa loob ko, aking Panginoon, ang inyong mga pagaliw ay nagbibigay lugod sa aking kaluluwa. At kung ako naman ay ginugulo
Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, katulad po ng aming inawit, Panginoon. Ano man po yung aming mga iniisip, mga problema, mga pinagdaraanan namin personally, O Diyos. Sabi doon sa chorus, Panginoon, kaya kayo, O Diyos, ay pupurihin po namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhay, Panginoon. Hiniling po namin ang inyong pagkilos ng banal na Espiritu sa amin, Panginoon. Hallelujah. Paunahin niyo nga po kami, Holy Spirit. Paunahin niyo po kami, banal na Espiritu. Wala kaming magagawa, O Diyos, kung kami hiwalay sa inyo, Panginoon. Kahit pagbutihin namin ang aming paglilingkod, O Diyos. Kung hiwalay kami sa banal na Espiritu, wala din po itong kakabuluhan. Kaya ang hinihiling po namin palagi, O Diyos, lagi kayong manguna sa aming banal na Espiritu. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Pinadalangin po namin ang aming pag-aaralan, O Diyos. Patuloy niyo po itong patnubayan ng inyong pagkilos ng banal na Espiritu. Purihin kayo, O Diyos. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Napakabuti po ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay look into Jesus, not in the storm. Look into Jesus, not in the storm. Purihin ang Panginoon. Sa Hebrew chapter 12 verse 2, samahan niyo po ako na basahin po ito. Hebrew chapter 12 verse 2. Hebrew chapter 12 verse 2. Sabi po dyan, ituon natin ang paningin natin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinaya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabi diyan sa Hebrew chapter 12 verse 2 ay ituon natin ang paningin natin kay Jesus na siyang nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Look into Jesus, kundi ang ating mga paningin ay itingin natin sa Panginoon. I-focus natin yung ating paningin sa Panginoon. Ano man yung ating pinagdaraanan. Ang sabi diyan na sumulat sa Hebrew, ituon natin ang ating pananampalataya. Ituon natin yung ating paningin kay Kristo, sa Panginoon. Ngayon, meron tayong mga pag-aaralan na nangyari nang hindi sila tumingin sa Panginoon. Nakain sila ng kanilang mga problema. Nakain sila ng mga takot. Hindi sila tumingin sa Panginoon. At ano yung nangyari? Nakain sila ng kanilang takot. Kaya pag-aralan natin ito, yung dalawang uri, yung dalawang bagay na nangyari sa Bible na hindi sila tumingin sa Panginoon. Kaya ang sabi diyan sa Hebrew chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Sandigan. Kaya kailangan natin ituon yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya pag-aralan natin ito na hindi sila tumingin sa Panginoon. Ang tiningnan nila ay yung mga nangyayari sa kanilang paligid. Nakain sila ng takot. Kaya anong nangyari? Hindi nila nakita ang Panginoon. Natakluban ng takot yung kanilang paningin. Kaya pag-aralan po natin ito. Sa Matthew chapter 14 verse 28 hanggang 31. Si Pedro sa ibabaw ng tubig. Alam na po natin yan. Ito yung nangyari na nawala yung pagtingin niya sa Panginoon. Napukaw siya ng maraming pagsubok, ng maraming problema. Nakain siya ng takot. Si Pedro sa ibabaw ng tubig. Matthew chapter 14 verse 28. Buksan po natin yan sa Matthew chapter 14 verse 28. Sabi diyan sa Matthew 14:28, sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad sa tubig.
Halika, sabi ni Jesus, kaya bumaba si Pedro sa bangka, naglakad sa tubig, patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog, kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Ang sabi diyan sa Mateo chapter 14 verse 30 at 29. Ang sabi diyan, halika, sabi ni Jesus, kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Yung pangyayari pong ito ay nakita ni Pedro na ang Panginoong Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya ang sabi ni Pedro diyan, sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo yan, papuntahin niyo ako diyan. Ang tugon naman po ng Panginoon sa kanya, o sige, halika rito, lumakad ka sa tubig. Meron na siyang command ng Panginoon na pumunta roon sa kanya, lumakad sa tubig. At ano yung ginawa ni Pedro? Pero sabi diyan sa 29, halika, sabi ni Jesus sa kanya, bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Nung niyayasan ng Panginoon, at kaagad sumunod siya doon sa utos ng Panginoon, doon sa imbitasyon ng Panginoon na halika, na pumunta ka dito. At bumaba siya sa bangka at nakalakad sa tubig. Kaya lang, ang naging problema, pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya. At unti-unting lumubog. Tingnan niyo po mga kapatid yung senaryo po dito. Inutusan siya ng Panginoon, o sige, lumapit ka. Niyaya siya ng Panginoon. Ang tanong niya ni Pedro, Panginoon, kung kayo po yan, papuntahin niyo po ako dyan. Kaya ang Panginoon, sige, bumaba ka sa bangka. Nandun na yung command ng Panginoon, yung utos ng Panginoon. Hindi niya na panghawakan yung salita ng Panginoon na tarika, na halika. Ang ginawa niya, bumaba siya ng bangka, at pagkatapos niyang bumaba ng bangka, naroon na siya sa paglalakad patungo sa Panginoon. Nakita niya yung malakas na hangin. Napukaw siya o tawag dito, nakain siya ng malalakas na unos. Hindi niya nakita yung Panginoon na nagyayaya sa kanya doon, na halika. Nawala sa kanyang isipan na ang Panginoon ay naroroon. Bakit? Kasi yung kanyang paningin ay napunta roon sa mga pagsubok, o dito ay malalakas na hangin, natakot siya. Ano yung nangyari? Unti-unti siyang lumubog. Yan po yung nangyayari kapag ang isang Kristiyano ay nawawala ang pagtingin sa Panginoon. Meron pa pong isang senaryo sa Bible, sa Matthew chapter 8 verse 23. Ito po ay ang mga alagad sa ibabaw ng karagatan. Alam na rin po natin yan. Ilang beses na po natin itong mga naririnig sa ating mga pastor, mga tagapanguna. Hayaan po natin itong pag-aralan natin saglit. Sa Matthew chapter 8 verse 23. Matthew chapter 8 verse 23. Matthew chapter 8 verse 23. Sabi po diyan, sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya, at habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan ng mga malalaking alon ng kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus, kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising, Panginoon, iligtas niyo po kami, malulunod po tayo. Sa Matthew chapter 8 verse 23, ang pangyayari pong ito ay nasa gitna ng karagatan ang mga alagad. At take note mga kapatid, kasama nila ang Panginoon nung time na ito. At merong dumating na malakas na unos, mga bagyo. Ano yung nangyari sa mga alagad ng Panginoon? Hindi nila nakita ang Panginoon. Ang nakita nila, nakapokus sila doon sa mga bagay na nakapaligid sa kanila. Kaya nakain sila ng takot. Ano yung nangyari? Ginising nila ang Panginoon. Ang sabi diyan ay sa 23, kaya
8:25, Matthew 8:25, kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising, Panginoon, iligtas niyo po kami, malulunod tayo. Sumagot si Jesus, bakit kayo natatakot? Kay liit ng pananampalataya niyo. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin, ang mga alon at biglang kumalma ang dagat. Sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Amen. Kasama na nila ang Panginoon. Mga kapatid, ganyan po yung nangyayari kapag minsan tayo po ay nawawala ang pagtingin natin sa Panginoon dahil sa dami ng alalahanin natin. Pero hindi natin nakikita na naririyan ang Panginoon. Lagi lang siyang nakaalalay sa atin. Kapag hindi na natin kaya, hahawakan tayo ng Panginoon. Amen? Kapag hindi na natin kaya, naalala ko yung isang mensahe ng Panginoon sa ating kay Ma'am B nung kami nasa Bible School lang. Sabi niya doon, ang Panginoon, tinitingnan lang niya tayo kapag hindi na natin kaya. Doon na hawakan ng Panginoon ng ating. Doon na yung tulong ng Panginoon ay maaasahan natin. Amen. Kaya dito sa Matthew chapter 8 verse 25 po mga kapatid, ay makikita po natin dyan na kasama na nila ang Panginoon. Pero bakit napuno sila ng takot? Napuno po sila ng takot. Kasi hindi nila tiningnan yung magagawa ng Panginoon. Ngayon, pag-aralan naman po natin yung mga lingkod ng Diyos na tumuon sa Panginoon kahit anong kalalagayan. Naroroon pa rin yung kanilang paningin sa Panginoon kahit anong mga kalalagayan nila. Ito po, pag-aralan po natin. Pag-aralan po natin yung mga lingkod ng Diyos sa Biblia na anuman yung kanilang pinagdaraanan ay nakapagtagumpay sila. Bakit? Kasi nakatuon yung kanilang paningin sa Panginoon na kahit may problema, kahit mayroong pag-uusig, magpapatuloy kami. Bakit? Kasi yung kanilang paningin sa Panginoon ay talagang nakapokus. Ito po, pag-aralan po natin. Si Pablo sa gitna ng mga pagsubok at bagyo. Si Pablo sa gitna ng mga pagsubok at bagyo. Sa 2 Corinthians, pagbukas po kayo sa akin sa 2 Korinto, chapter 11, verse 23. Una, 2 Korinto chapter 11 verse 23. 2 Korinto chapter 11 verse 23. Sabi po diyan, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para na akong baliw sa sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo at higit pa kaysa sa kanila. 24 na po tayo. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalo. Romano, minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko. At minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay, iba't ibang lugar nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod na sa mga ilang, sa dagat at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Mga kapatid, ito po ay yung testimony ni Apostol Pablo na naranasan niyang hagupitin ng 39 na hagupit kapwa pa niya mga Hudyo. At ilang beses po nangyayari yun? 3 beses. So 39 times 3, ilan po yun? Ganun po niya nararanasan yung battle sa kanyang paglilingkod. Pero bakit yung kanyang paglilingkod ay nagpupursige? Pero bakit yung kanyang paglilingkod ay talagang nag-uumiting yung kanyang paglilingkod sa Panginoon? Bakit? Isa lang. Nakatuon kasi si Apostol Pablo doon sa Panginoon.
Lagi siyang nakatingin sa plano ng Panginoon sa kanya. Ano pa? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7. Ano pong sinasabi diyan? 7. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Amen. Ang sabi diyan ni Apostol Pablo, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Ano pong paligsahan nito? Yung po bang mga basketball game, yung po bang mga... Hindi po ganun yung paligsahan na tinatawag po natin dito. Kundi yung paligsahan sa paglilingkod, yung kanyang paglilingkod ay natapos niya na. Amen. Sinasabi ni Apostol Pablo dito sa atin, natapos ko na ang paglilingkod. Puspusan akong naglingkod sa Panginoon. Bakit niya yan nasasabi? Kasi nakatuon yung kanyang paningin sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Puspusan akong naglingkod, sabi ni Apostol Pablo. Kaya, ang kanyang paglilingkod, mga kapatid, ay ano yung nangyari? Malaking hamon sa atin. Bakit? Kasi yung kanyang paningin, yung kanyang nakatuon sa Panginoon. Yung pangalawa, si Esteban, sa gitna ng pagsubok. Hindi na po natin babasahin sa Acts chapter 7 verse 54 hanggang 59. Sa Gawa chapter 7 verse 54 hanggang 59. Di po pa si Esteban sa gitna ng pag-uusig. Binabato siya. Ano nangyayari sa kanya? Umiilag ba siya? Ang ginagawa ba ni Esteban ay kumuha siya ng pansalag, ng depensa para hindi siya masaktan? Hindi. Ang ginawa ni Esteban habang siya'y binabato, nakatingin siya doon sa Panginoon. Ano yung nakita niya? Ang Panginoong Yesus nakatayo. Amen. Nakatayo roon sa kanan ng Diyos. Nag-standing ovation ng Panginoon sa kanyang paglilingkod, mga kapatid. Sa Acts chapter 7 verse 54 hanggang 59. Na kahit binabato siya ng, alam niyo mga kapatid, yung mga bato kay Esteban, hindi lang yung bato na parang ganan, kundi yung bato sa kanya ay talagang matitindi. Pero nakatuon siya sa Panginoon. Habang inuusig siya, habang dumarating yung mga bato na problema sa kanya, nakatuon siya sa Panginoon. Lord, nakita niya ang Panginoon, nakatingin doon sa nakita niya na nakatayo ang Panginoong Yesus sa kanan ng Diyos. Nag-standing ovation ng Panginoon sa kanyang paglilingkod. Mga kapatid, napaka-sarap isipin na sa ating paglilingkod ay napapatayo natin ng Panginoon. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Banal na Espiritu na mag-steady sa paningin natin sa Panginoon. Maging focus tayo sa Panginoon. Ano pa? Bilang panghuli, ang Panginoon sa gitna ng paghihirap. Ito mga kapatid, hindi lingid sa atin na nangyari sa Panginoon. Bilang panghuli, ang Panginoon sa gitna ng paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Amen. Bilang panghuli ito, ang Panginoon, ang paghihirap ng Panginoon sa gitna ng krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ang Panginoon po ay nag-ministry. Hindi para magpasarap buhay dito sa lupa. Nagkatawang-tawang Panginoon. Nagkatawang-tawang Panginoon. Hindi para siya ay tawag dito, paglingkuran. Kundi siya ang naglingkod sa atin. Mga kapatid, tinapos ng Panginoon yung pagkapako sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan mo, para sa kaligtasan po natin. Kaya ngayon nagtatamasa tayo ng biyaya ng Panginoon. Nagtatamasa tayo ng biyaya ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoong Yesus nakatuon sa dun sa Ama, na kahit siya ay hinahagupit, na kahit siya ay
Kahit siya ay inuunsulto, itinuloy pa rin niya yung paglilingkod niya sa atin para magkamit tayo, para matungtungan natin ang kaligtasang taglay-taglay po natin. Amen. Sabi doon sa Hebrew chapter 12 verse 2, yung ating binasa kanina. Anong sabi diyan sa Hebrew chapter 12 verse 2? Sa panghuli ng 2, sabi diyan, tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon niya ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Nakaupo, tiniis niya ang lahat ng paghihirap. Kasi nakatuon siya doon sa Panginoon. Nakatuon siya doon sa Ama. Amen. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Ginawa niya ang pinakamabuti niyang paglilingkod para sa atin, mga kapatid. Amen. Bakit yun nangyari? Kasi nakatuon siya doon sa plano ng Panginoon sa kanya. Nakatingin siya doon sa Panginoon. Amen. Kaya ano yung nangyari? Ito, meron tayong kaligtasang taglay-taglay natin. Amen. Meron tayong kaligtasan na tinataglay natin. Kaya ang hamon sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito, mga kapatid, anuman po yung ating pinagdaraanan, anuman po ng ating mga problema, pagsubok, mga pastor, mga manggagawa, alam ko po na meron tayong mga pinagdaraanan, lalo yung ating mga pastor. Lagi silang nagsesermon sa unahan, pero sa likod niyan, meron silang pakikipagbaka na matitindi. Kaya ang panalangin natin lahat, ipanalangin natin sa Panginoon na talagang huwag maalis yung ating paningin kay Jesus, kundi lagi tayong nakatingin sa plano ng Panginoon, ano man yung ating pinagdaraanan. Amen. Kaya ang Panginoon, ginawa niya ang pinakamabuti niya para sa atin. Kaya meron tayong kaligtasang taglay-taglay ngayon. Amen. Purihin ang Panginoon. May 3 minutes pa. Awitin nga po natin yung dalangin bago po tayo manalangin. Hallelujah. O Diyos, salamat sa inyo sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman di ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Minsan pa po. O Diyos, salamat sa inyo sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman di ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Puspusin ninyo ako, ipunin ninyo ako, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako, hallelujah, sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. Puspusin ninyo ako, hallelujah, puspusin ninyo ako, puspusin ninyo, hallelujah, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hallelujah. Akayin niyo ako, akayin niyo ako, sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. Mga kapatid, sabi doon sa awit, Panginoon, salamat po sa inyo sa kaligtasang taglay-taglay natin, mga kapatid.
taglay-taglay po natin yung kaligtasang pinagtiisan ng Panginoon sa gitna ng Kalbaryo. Bakit ngayon nagawa, mga kapatid? Nakatuon siya doon sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat po sa mensahe, Panginoon. Ang pinakamaganda pa ron, mga kapatid, naririyan ang banal na Espiritu para tayo ay tulungan na makapanatili sa pagtingin sa Panginoon. Naririyan ang banal na Espiritu. Kapag hindi na natin kaya, naririyan ang banal na Espiritu. Tutulungan niya tayo na makapanatili sa pagtingin sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon bago siya umalis sa kanyang mga alagad, hintayin nyo yung ipinagkaloob, yung pagkakaloob sa inyo ng Ama, yung banal na Espiritu. Kaya umalis ang Panginoon dito sa lupa. Hindi niya tayo iniiwan na nangungulila, kundi nanalangin siya sa Ama, Ama, padala niyo yung inyong banal na Espiritu sa mga lingkod ninyo, upang sa paglilingkod nila, makapanatili silang nakatingin sa inyo. Kaya mga kapatid, napakapalad po natin. Naririyan ang banal na Espiritu para lagi tayong tulungan, yakapin sa mga pinagdaraanan po natin. Hallelujah! Napakabuti niyo, Panginoon. Kulang ang salita, kulang ang pasasalamat, kulang ang maraming awit sa ginawa ninyo. Pero nagpapasalamat po kami sa ginawa ninyo, O Diyos. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa inyo, Holy Spirit. Ang lagi naming ninanasa, O Diyos, sa buong Door of Faith family, O Diyos, yung pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Maraming iglesia ngayon ang winawalang bahala ng pagkilos ng banal na Espiritu. Pero ang dalangin po namin, O Diyos, sa bawat iglesia, O Diyos, patuloy na yung pagkilos ng inyong banal na Espiritu ang lagi naming inaasahan, O Diyos. Hallelujah. Dahil yan yung ipinalit ng Panginoon, yung banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa napag-aralan po namin, sa mensahe ninyo sa amin ngayong oras po na ito. Dalangin ko po, O Diyos, sa DFC family, O Diyos, sa aming tagapanguna, Pastor Joseph Glenn Masaredo family, O God, mga district supervisor po namin, mga workers, mga missionary po namin, yung mga churches po namin sa iba't ibang mga bansa, Panginoon. At dito sa Pilipinas, Panginoon, ang ninanasa po namin na yung pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Ingatan niyo po yung aming mga teachers sa Bible School, O God. Yung mga estudyante po namin, Panginoon, Lord. Salamat po dahil umuhubog kayo ng maraming lingkod ninyo na maglilingkod po sa inyo, na mag-aakay ng mga kaluluwa. Salamat po sa umagang ito. Tuloy na ang banal na Espiritu yung aming inaasahan palagi, O Diyos, na patuloy na manguna sa amin sa buong maghapon ng aming gagawin. Patuloy na kayo po, O Diyos, ang pumilos. Sa gawain po namin mamaya, patuloy na kayo po ang pumilos, banal na Espiritu. Purihin po kayo, O Diyos. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa bawat isa.